Inatasan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang DPWH na magsagawa ng assessment sa mga infrastructures kabilang ang mga kalsada, tulay at ospital upang hindi maantala ang relief operations. Sa puntong ito magkakasama natin DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Vince. Magandang tanghali po, Cheryl. Magandang tanghali po. Secretary, nasan po kayo ngayon? Nandyan pa rin Nasa po Manila lang po. Nasa Manila. na. Meron lang pong naghahanda lang po kasi kami po ay babiyahin ng pabalik ng Cebu bukas kasama po ni former Senator Richard Gordon na chairman ng Red Cross ngayon. At i-oversee po namin ni Chairman Dick yung utos ng Pangulo kahapon na magtayo ng tent city sa Bogo, no? Dahil nakita naman po natin, kawawa ho yung mga kababayan natin ngayon, no? Na hindi ho natin masisi dahil natatakot po silang bumalik sa kanilang mga bahay at pumasok at mag-seek ng shelter sa mga may bubong na lugar, no? Kaya po, ang solusyon po ng Pangulo, magtayo tayo ng tent city, no? Para naman mas komportable sila. At the same time, feeling, ano pa rin nila, they feel safe pa rin kasi madami pa rin pong mga aftershock at hindi po natin masisisi ang mga kababayan natin na nandun na ayaw pumasok sa mga lugar na may bubong, no? Kasi natatakot sila. So hopefully po by tomorrow or even by tonight, meron na po tayong mga tents na available po para sa mga kababayan natin na katulong ang Philippine Red Cross. Ang epicenter nga po ay nasa Bogo City. Kahapon, Sec, ay kausap po namin ang mga taga Medellin. At umaapila po sila na sana daw po ay hindi lang sa Bogo ang concentration because they're actually, yung tabing-tabi po sila ng epicenter. Halos kasama po sila doon sa epicenter. At sila rin po yung nagte-trending na mga ginamit po nilang panukob na yung mga plastic po. So ano rin ho ang plano? Napuntahan na rin po ba? May instruction din ho ba ang Pangulo sa Medellin? Opo, ang instruction po ng Pangulo, lahat ng nangangailangan po ng tulong. At ito nga po, nakita ko yung mga picture na to, talagang dumudugo po yung mga puso natin lahat dito sa mga images na ito, no? So, bukas na bukas din po, pupunta po ako ng Medellin kasama din ni Chairman Dick. At ngayong pong hapon, mag-uutos na rin po kami ng teams na pumunta sa Medellin para po hopefully by tonight makaset up na rin po tayo ng mga tents para matulungan po yung mga kababayan natin dyan. Secretary, ano na po ba? Makakaasa po sila na pupunta po tayo sa kanila. Opo. Secretary, ano na po ba ang pinakaunang assessment ng DPWH sa pinsalang idinulot po ng lindol sa Cebu? Partikular nga po dito sa talagang mga naapektuhan na bayan, ang Bogo City, Medellin, ang San Remigio. Opo. May estimate na po ba? Meron na po. Ang initial estimate po namin ng roads and bridges na na-damage ay nasa mahigit 2 billion pesos na po, no? Pero ito ay initial pa lang at malamang tataas pa po ito dahil hindi po kasama po dito ang mga nasirang mga gusali tulad ng mga classroom, tulad po ng iba pang mga public buildings, no? So, tataas pa po ito pero ang ginagawa po natin ngayon, ito pong mga nakikita nyo ngayon ng mga tulay, ito po yung nung una pa lang pamang pong araw ito, pero dahan-dahan po, naayos na po ito. At as of yesterday po, nung pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos, is cleared na po ang buong National Highway magmula Cebu City hanggang papuntang Northern Cebu. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho natin dyan 24/7. Pero ngayon po, ang focus po natin, number one, yung pong ospital sa Bogo, dahil ito po ang pinaka-importanting health facility ngayon sa Northern Cebu. Na-clear na po namin yung ospital at magagamit na po ito. Ito po, nakikita nyo, ito na po yung mga naayos po natin simula nung simula nung Wednesday. Ang bilis, Sec, Opo, pinigit po talaga natin kasi nakakaawa po talaga yung mga kababayan natin na nandun po sa labas ng ospital, no? Lalo-lalo na ngayon, umaasa tayo na baka umulan na naman dahil dito sa bagyong parating. Inayos na po natin ito. So, 2 buildings po. Ito po yung buildings 21 and 22. Ino-occupy na po ito ngayon ng mga pasyente natin. Ngayon po, yung mga iba pang building, kasama na po ang
operating room, ang delivery room, at ang emergency room ay inaayos na rin po at siguro po within the day maaayos na rin po yon. So makakabalik na po o nasimulan ng ipasok po muli ang mga Opo. pasyente? Nagsimula na po kahapon ng hapon at gabi, pero ang panawagan ko na lang po sa ating mga kababayan, dahil po meron pa rin po sa kanila natatakot, no? Hindi naman po natin sila masisisi, pero we are assuring them po na na-test na po ito ng ating mga structural engineers, structurally sound po ito mga to, at safe na po kahit na po yung mga meron pa po tayong mga aftershocks na nadaranas dyan sa Northern Cebu lalo na. No? Pero nakikita naman po natin, maayos na po, naayos na po yung mga minor na problema at ready na po ito na tumanggap sa ating mga pasyente. Sec Vince, speaking of aftershocks, katatapos lamang po ng 5.1 daw na aftershock. Paano po yun? Magkakaroon ho ba ulit ng reassessment kung may naitala Tuloy-tuloy muling po ang damage? Opo, tuloy-tuloy po ang assessment natin. In fact, nung nandun po kami the last 2 days, talagang malakas po talaga, no? Ramdam na ramdam nyo ho ang lakas. Pero hopefully po, humupa na ito in the coming days. Pero nonetheless, tuloy-tuloy pa rin po ang assessment natin. Pero ang pinaka-importante po talaga ngayon is yung ospital at saka ito pong tent city na ginagawa natin kasama po ng tulong ng Philippine Red Cross at ni Chairman Dick Gordon. So, nandyan po ulit kami bukas pero pupunta din po kami sa mga ibang areas sa Medellin at sa San Remigio. Sec, marami pong nagsasabi na lalong lumutang daw ang problema ng substandard infrastructure projects matapos ang lindol. Ano ho ba ang reaksyon nyo? Dito ho ba, nakitaan nyo po ba nga na ito pong gumuhong ito ay kung maayos lamang ay sana nakasurvive sa ganitong kalakas na lindol or too early to say po? It's too early to say po. No? In fairness po, no, yung mga kalye at mga tulay, nakatayo pa rin po. No? Pero syempre, kailangan i-reassess yan dahil na rin sa lakas nitong lindol na naranasan natin dyan sa Northern Cebu, Laguna. So, tuloy-tuloy lang po tayo. No? Ang importante po ngayon, maayos muna natin para makadaan ang mga essential goods, food, water, medicines, at the same time, fully deployed na po ang ating mga heavy equipment dyan. At marami po dito sa mga nakikita nyo po ngayon, temporarily po naayos na natin para tuloy-tuloy po ang pagdaan ng ating mga sasakyan dyan. Malawak ang naging pinsala pagdating po sa inspeksyon at retrofitting ng mga gusali, tulay. Ano po ang assessment nyo dito, Sec Vince? Gaano po kaya katagal ang rehabilitation po dito po sa Northern Cebu para masabing maibabalik yung sa normal, ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Unang-una po, no, makakaasa po ang mga kababayan natin sa Cebu, lalo na sa Northern Cebu na talaga pong on top of the situation po ang ating Pangulo. At lahat po ng ginagawa natin ay para mapabilis po ang pagbangon muli ng Cebu dito sa napakabigat na pinsalang ito. Pero immediately po, ang ina-address po natin yung immediate needs. Nandyan po si Sec Gatchalian para sa pagkain at para sa tubig. Nandyan din po ang DPWH para po tuloy-tuloy pong ma-rehabilitate natin at magawa nating passable ang mga kalye. At ito nga pong sa tulong ng Philippine Red Cross, ito pong tent city para naman po medyo hindi naman po ganun kahirap ang dinaranas ng mga kababayan natin na nakakaawa po talaga sa tabi ng unang kalye natutulog this past couple of days. So hopefully po by tonight and especially tomorrow is ma-shelter na po natin sila dito sa mga tent city na gagawin natin sa Northern Cebu. At yung pong essential facilities natin tulad ng ospital, talagang magagamit na ng ating mga kababayan na nasaktan dahil dito sa napakabigat po talagang lindol na dumaan sa atin dyan. Sa inyo ko na rin po itatanong dahil kayo po nakikita namin kasama ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-ikot sa Department of Health po. Paano po ang gagawin nila? Kasi okay, after couple of days, 3 days, eto mga susunod na posibleng pagkakasakit yung kalusugan po ng ating mga kababayan.
Marami na pong dumating na gamot sa Northern Cebu lalo na kung saan maraming mga hindi lang na-injure kundi marami din po nakita ko mismo no yung mga kababayan nating na nag-suffer ng mild stroke o ng mga mild heart attack dahil po syempre nakakaba po talaga at napakabigat po nitong dinanas nila. Nandiyan na po ang mga gamot at nandiyan po ang mga volunteer doctors all over the country na pumunta na po dyan galing sa ating Department of Health. Kaya tuloy-tuloy po tayo, lahat na po ng sangay ng gobyerno nandyan ngayon para po magbigay ng immediate na serbisyo sa ating mga kababayan. At ito po ay tuloy-tuloy lang at padami po ng padami ang serbisyong parating. Bago po ang lindol, Sec Vince, abala po kayo sa inspeksyon ng ghost flood control projects at paglilinis sa ahensya. Abay, sa ngayon ho, nasa ilang porsyento na po ba ang inyong natututukan? Sabay-sabay pong nangyayari. Opo, sabay-sabay po, pero wala ho tayong magagawa. Kailangan nga pong natin gawin sabay-sabay lahat ito. Tuloy-tuloy naman po, no? Hindi lang naman ho ako ngayon ang nagtatrabaho sa DPWH, dumating na rin po yung bago nating team. Sila po ngayon, sila Undersecretary Bisnar, sila Undersecretary Turgano, sila naman po ngayon ay nakafocus dun sa tuluyan nating investigasyon. At parating na rin po ang ating bagong appoint ng ating Pangulo na si former Chief PNP Jun Asurin para po tumulong na rin po sa atin sa mga susunod na araw. Kaya kailangan nga po tututukan natin itong mga sakunang nangyari sa Masbate, sa Cebu. Ngayon po, may parating pa pong bagyo ulit sa Northern Luzon, itong Yes. Pablo. Pero wala po tayong choice. Kailangan po sabay-sabay po lahat itong ginagawa natin ito. Pero Sec, ngayong araw, personal kayo nagsampa, no? Ng reklamo laban po Opo. sa mga contractor at ilang opisyal ng DPWH na umano'y sangkot sa bid rigging at bid Opo. manipulation. Paano nyo po masisiguro na hindi na nga mauulit yung ganitong uri ng irregularidad sa mga proyekto? Talagang sistema po ang kailangan nyong ayusin, ano? Tama po. Unang-una po, no, kasama po sa paraan natin para masigurado na hindi na mauulit itong ganitong klaseng pagnanakaw ng kaban ng bayan. Yung pakita natin sa taong bayan at sa lahat ng kawani ng DPWH at sa iba pang mga ahensya na may mananagot dito at may mapaparusahan ng mabigat. Kaya nga po ito, nag-file po tayo kaninang umaga sa Philippine Competition Commission ng bid rigging complaints against yung mga iba't ibang contractors po na kinasuhan na natin, yung Wawaw, yung St. Timothy ng Diskaya, yung Sims, at yung SunWest, no? At iba pa. No, ito po, mabigat po ang papatawan na penalty. Pag sila na patunayan na nag-rig ng mga bidding, aabot po ng hanggang 250 million per case. No, sa dami po ng mga proyektong pinasukan itong mga contractor nito, bilyon-bilyon po ang posible nilang maging kailangang bayaran na penalty. Para naman po, sabi nga ng Pangulo natin na paulit-ulit niyang sinasabi, kailangan hindi lang dapat may makulong, kailangan po maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Kaya po, no, ito'y naging suhestyon ni Senator Bam Aquino nung nakaraang Blue Ribbon hearing at inaksyonan po natin to ng mabilisan. At ngayon nga po, yung unang kaso, 12 contracts, 5 contractors po, ang kinasuhan natin ngayon sa PCC para kahit paano po mabawi po natin itong mga nanakaw na pera ng ating mga kababayan. Mukhang hanggang matapos po ang termino ng ito pong Marcos administration, mukhang hanggang kaduluduluhan ay magpapatuloy po itong ganitong investigasyon kasi hindi lamang po bid rigging. Ito, considered ba yun yung negotiated bidding na nangyayari din po? Alam nyo, ang negotiated bidding, allowed naman po yan sa Republic Act 12009 o yung ating Revised Government Procurement Act. Pero meron po yung rules on transparency. No, ang problema po dito sa mga nangyari nitong nakaraan na mismong mga contractor ang umamin mismo na sila lang ang naglalaban at alam na nila kung sino ang mananalo, ito po ay klarong pandaraya, no, dito sa proseso na nakapaloob sa ating batas, no? At mismong si Sara Diskaya na mismo ang umamin. Kaya po naniniwala tayo na mabigat ang ebidensya na isinumiti natin sa PCC ngayong araw at sana po mabilis pong mapapanagot at masisingil ng PCC
yung karampatang mga penalty ayon sa batas na pwedeng umabot hanggang 250 million kada proyekto, kada bid rigging instance na mapapatunayan po natin. So sana po mabilis na nating makita ang maging resulta nitong mga kasong ito para naman po makita ng mga kababayan natin na mababawi natin ang mga ninakaw na pera po nila. Panghuli na lamang po, Sec. So nagpapatuloy po ito hindi lamang dito sa Bulacan area, sa region na nasasakupan nito, but nationwide. Kasi ang sinasabi, hindi lamang naman ito sa Bulacan or sa Mindoro nangyayari, pero sa lahat ng probinsya nangyayari ito. Tama po yan. Una pa lang to sa mga kaso pa naming susunod na ifa-file. Ito pong kasong gabing dalawang ito ay para sa Bulacan at sa Mindoro. No, una pa lang po yan. At pero marami pa pong ibang mga kaso kaming ifa-file at marami din pa po kaming mga kaso na i-refer sa ICI. Pero para humaintindihan ng ating mga kababayan, ito pong final natin sa PCC ngayon ay dun lang po sa bid rigging. Hiwagay pa po ito sa mga criminal o anti-graft or malversation cases na i-refer po natin sa ICI. Iba pa po ito ay para lamang dun sa kaso ng pag-momoro-moro o pagre-rig ng mga bidding sa DPWH na may karampatang parusa ng pagbabayad ng mga kontraktor kung mapatunayan silang nagre-rig ng mga bid. Balikan ko lamang po panghuli ang mga kababayan natin na tinamaan ng lindol sa Masbate ng bagyo at sa mga nasa kababayan natin na binabayo ngayon ng bagyong Paulo sa northern section po ng Luzon. Ano po ang marching order ng Pangulo? Ano po ang assurance natin sa mga kababayan natin? Ang direktiba po ng Pangulo, bilisan po ang pagbibigay ng tulong, bilisan po ang pagbibigay ng rehabilitasyon sa lahat ng masalanta nitong mga bagyo at lindol na unfortunately dinanas natin itong nakaraang mga linggo at nakaraang mga buwan. Tuloy-tuloy po ang serbisyo ng national government at lahat po makakaasa po ang ating mga kababayan na nandito po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos para magbigay ng immediate na tulong at mabilis na aksyon sa mga pangangailangan po nila. Marami pong salamat sa inyong Maraming oras, salamat. DPWH Secretary Vince Dizon.